96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. What's up guys? Welcome back po sa panibago nating video at panibagong tutorial ang gagawin natin ngayon. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-change font display language ang ating laptop na naka-Japanese. So change po natin into English. So dito po sa case na ito is wala pong pagpapalitan ng English display. So i-boot muna natin yung flash drive natin dito sa BIOS setup. I-press lang po yung F2 or F12. So piliin mo lang yung flash drive mo. So kung nasaan nakasave yung bagong OS na pag-installan. So ituturo ko din sa inyo kung paano mag-install ng OS, bagong OS na walang product key. So ang gamit natin ay Windows 7 Home Premium. So yan po guys. So i-press nyo lang yung F2 or F12. So dito guys, nag-install na po tayo ng ating Windows. So expanding Windows files. So kailangan natin punuin yan ng into 100%. So hindi natin kailangan ng product key. So karamihan ngayon sa mga ISO files ay mayroong product key. So itong ISO natin is hindi natin kailangan ng product key para makapag-install ng bagong OS. So again, ang gamit natin ay Windows 7 Home Premium. So hintayin lang po natin na mag-expand yung Windows files natin sa bagong OS na pag-i-installan natin. So make sure guys naka-delete or format yung partition local disk C natin para makapag-install ng bagong OS. So hindi natin kailangan ng product key. So ipapakita ko sa inyo dito guys na hindi natin kailangan yung product key. So dito meron na po nakapag-install and update na po yung features and software natin sa ating local disk C. So hintayin natin na mag-restart. Ayan. Then hindi mo na pindutin yung enter kapag na-complete na siya. So dito nag-start na po yung Windows natin. Then hintayin natin ng ilang segundo. Ayan. Starting Windows. So hindi tayo maglalagay ng product key dito guys. And mag-change tayo ng OS para mapalitan yung language natin from Japanese into English. So setup is updating registry settings. Then hintayin lang po natin, wala tayong pipindutin dito guys. Ayan, so hintayin lang po natin yan na matapos mag-update. Ayun, so starting services, setup. So wala tayong gagalawin dyan guys. Hintayin lang natin yan na matapos mag-setup. And then, ayun, so normal lang po ito guys na lalabas yung pop-up nito kapag nag-install tayo ng bagong OS sa ating laptop. So again guys, ito ay mag-change tayo ng other language into English from Japanese language. And mag-install tayo ng OS na walang product key. So karamihan dito guys sa mga ISO files ay merong product key. So kailangan mo yun bilhin yung product key para ma-activate ang iyong OS. So dito sa case natin is hindi natin kailangan ng product key. Ayan. So makikita nyo dito sa atin na naka-install na po yung software tsaka OS natin. Ayan. So setup will continue after restarting your computer. Normal lang po yan guys na mag-restart. Again, wala tayong pipindutin dito kapag nag-restart yung laptop natin. Ayan. So press any key to boot from USB. Wala po tayong gagalawin kasi finish complete na po yan sa setup natin. Ayan. So starting Windows. Then hintayin natin ng ilang segundo para ma-complete
yung pag-install ng bagong OS dito sa ating laptop. Ayan guys. So starting Windows, hintayin lang natin 'to. So ang gamit pala natin dito guys ay 32-bit. So luma na po itong version ng laptop kaya hindi po siya upgrade sa ayan. So setup is preparing your computer for first use. So dito sa case guys, lalabas dito yung pag-setup natin sa product key. So hindi natin kailangan yung product key para mag-install ng bagong OS. So karamihan sa ISO files after setup meron siyang product key, kailangan mong lagyan. So dito lalabas yung another pop-up natin ng notification sa PC name. So kahit anong pangalan ilagay mo diyan. Ayan. Then click mo yung next sa baba. And then lalabas yung natin dito, yung product key, yung password, pwede mo dang hindi lagyan ng password. So click mo lang yung next, huwag mo na lagyan ng password. So pwede mo ring lagyan kung gusto mo. Ayan, so ito na yung product key. So automatically activate Windows when online. So i-uncheck po natin yan guys. Uncheck mo lang yan and then click mo yung next. Ayan, so use recommended settings. Piliin mo yan and then i-change mo yung date and time. Then konting time i-change natin into 9 AM. Then click natin yung next. Then after that, hintayin mo appear yung next pop-up naman after mag-setup ng date and time dito sa ating ayan. So skip mo na lang po yung wifi natin. Ayan. So Windows 7 Home Premium, magche-change tayo ng language English from Japanese. Ayun, so welcome. So almost complete na po yung pag-setup natin sa ating bagong OS dito sa ating laptop and mariresolve na natin yung problema natin. So preparing your desktop. So hintayin lang po natin guys na maghintay ng ilang segundo. And boom, ayan. So check natin dito sa menu, dito sa left side, tingnan natin kung naka-English. Ayun, boom, naka-English na po yun guys. So dati naka-Japanese 'yan, and ngayon is naka-English na po. So, wala po siyang option or settings na makapag-change ng display language. So, check natin sa control panel, ayun. So, totally naka-English na po lahat ng system settings natin sa ating language. So, gano'n lang po guys kadali kung paano natin i-transfer sa English language ang Japanese language. So dito guys sa ating original language, wala po siyang change display language. So sa ibang device meron. So dito sa case natin is wala. So ganun lang kadali guys kung paano natin palitan ng other language and no need product key. So kung may katanungan kayo guys, pwede kayong mag-comment sa ating video and follow for more tips.